Part 22. May natuklasan ako tungkol sa pagkatao ng babaeng kinaaasaran natin. Balita ni Rochelle kay Giselle habang nagkakape sila sa isang prestihiyosong hotel. Kumislap ang katuwaan sa kanyang mga mata. Tsak na magugulantang ang lahat kapag nalaman nila ang bahong itinatago ng Almira na yan. Tumiim ang pagkakatingin ni Giselle sa kaibigan. Anong baho ang natuklasan mo? Ngumiti si Rochelle ng pamisteryosa. Saka ko nasasabihin sa'yo kung ano yun. Hahanap lang ako ng magandang okasyon para ilantad sa publiko ang baho ng babaeng yun. Napangisi si Giselle. I trust you, friend. Alam kong kapag ikaw ang gumante, paniguradong luhaan ang kalaban mo. Itinaas ni Rochelle ang baba. Dapat lang. Akala yata ng babaeng yun. Mananahimik na lang ako basta sa isang sulok habang ang saya-saya ng buhay niya. Ma'am? Anang tauhan ni Rochelle nang lumapit ito, hawak ang isang telepono. May video pong pinadala ang isa sa mga tao natin. Anong video? Ang nagkakamabutihan na pong muli sina Sir at si Almira? Hinablot ni Rochelle ang hawak na phone nito at pinanood ang video na tinutukoy nito. Nangatal ang kanyang mga kamay sa galit. Nagkabalikan na naman palang dalawang hitad. Inis na sabi niya habang waring kumukulo ang dibdib sa galit. Ano bang meron ng babaeng yun na wala sa akin? Hindi maipinta ang mukha ni Elisa nang makita ang kasama ni Miguel na dumating si Almira. Ang tagal mong nawala. Akala ko namatay ka na. Buhay ka pa pala. Halata ang bitterness sa tono ng pananalita nito nang salubungin ng dalawa. Tiningnan siya ng masama ni Miguel. Ganyan mo bang dapat salubungin ang mapapangasawa ko, ha Elisa? Sita ni Miguel sa dalaga. Hindi niya nagustuhan ang pananalita nito. Nagulat si Elisa. Lihim namang napangiti si Almira na parang sinasabi ng tingin niya rito na, ano ka ngayon? Sorry, pero wala ka nang aasahan pa kay Miguel dahil may nanalo na. At ako yun. Mapapangasawa? Hindi na maitago ni Elisa ang pagkadismaya. Biglang bumigat ang kanyang mga mata. Tumango si Miguel. Yes, engaged na kami. Nagmamalaking sabi nito sa kanya, saka inakbayan si Almira. Nasaan nga pala sina Inang Arsenia? Anitong iginiya na siya papasok sa loob ng rest house habang nakayuko si Elisa na hindi gumagalaw mula sa kinatatayuan nito. Bigla tuloy nakaramdam ng pagkahabag si Almira para dito. Actually, wala naman itong ginawang masama sa kanya. Nagkataon lang na iisa sila ng lalaking minamahal. Hindi niya ito kaaway. Masayang-masaya sina Inang Arsenia at Mang Arsemio sa ibinalita nila. Sa wakas, Miguel! Muling nagbalik ang sigla sa mga mata mo, sabi pa ng matandang babae. Tuwang-tuwang niyakap siya ng mahigpit. Mahal na mahal ka talaga ni Miguel, iha. Nang mawala ka, parang nawalan na rin yan ng buhay. Mabuti at nagbalik ka na. Nagbalik na muli ang kasiyahan niya, sabi pa nito sa kanya. Hindi niya akalaing ganun kalaki ang impact niya para kay Miguel nang mawala siya. Sa bagay, nang magkahiwalay sila, ginugol niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho at pag-i-improve ng kanyang sarili. Ngunit sa kabila nun, ay ang kalungkutang nararamdaman na ito lamang ang nakakapagpuno. Muli siyang inangkin ni Miguel at buong puso naman siyang nagpaubaya. God, napakatagal ding panahon na pinanabikan niyang muling maramdaman ang ganito. Nakapagtataka ngang maraming lalaki ang umaaligid sa kanya maski nung nasa Amerika siya. Pawang makikisig at may mga sinasabi. And yet, kahit isa, wala siyang naramdamang spark sa mga ito. Kahit nga kay Jeffrey, na napakasigasig ng panliligaw sa kanya, hindi niya maramdaman ang ganitong klase ng kilig. Si Miguel lang ang kayang magbigay sa kanya ng ganitong klase ng pakiramdam at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kahit kay Paul, hindi siya naging ganito. Sa loob ng mga nagdaang taon, ni minsan man ay hindi niya nagawang burahin sa puso at isipan niya si Miguel. At tsak niya, hinding-hindi niya ito magagawang burahin sa kanyang damdamin kahit na anong mangyari, kahit na gaano pa kasama ang ama nito.
Kaya nakapagpasya na siya. Pikit mata na lamang niyang kalilimutan ang mga nakaraan at patatawarin na niya ang ama nito. Kahit kailan ay hindi naman ito humingi ng kapatawaran sa kanya. Mas matimbang ang pagmamahal niya para kay Miguel kesa sa galit ng kanyang nararamdaman. It's about time na tuluyan na siyang maging masaya. Kumalas siya kay Miguel. "Someone's calling, Miguel. Sagutin mo ang phone mo." Anya rito, nang waring wala itong balak sagutin ang tumatawag sa phone nito. Napilitan tuloy itong bumangon at sumagot sa tawag. "Hello, Papa?" Bumangon ito at lumabas ng kwarto. "Magkasama kayo ni Elmira ngayon?" Masaya ang tonong tanong nito sa kanya. "Pa, please, kung ano man ang masamang balak nyo, hindi nyo na kami mapaghihiwalay pa ni Elmira." Babala ni Miguel sa ama. No. In fact, natutuwa akong nagkakamabutihan kayong dalawa. Malaking bagay si Elmira para sa pagbangon ng aking... Bago pa matapos ang sasabihin ng ama, ay pinatayan na ito ni Miguel ng telepono. Wala siyang panahon para makinig sa mga pansarili nitong ambisyon. Binalikan niya sa kwarto si Elmira. Inabutan niya itong may kausap sa telepono. Hinila niya ito pabalik sa kama at dinaganan. Sumenya si Elmira na patapusin muna niya ito sa pakikipag-usap sa phone. Matitigas ang mga nagkikilos protesta, kaya inutusan ko si Ella na tawagin si Atty. Mendez kung kailangang ikulong silang lahat. "What?" sabi ni Miguel na napabangon. "Ipakukulong mo ang buong pamilya ng mga tinanggalan mo ng trabaho?" Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. "Don't you think that is too much?" Tumututol ang mukhang tanong niya kay Elmira. Nagkibit ng balikat si Elmira. "Kung yun ang paraan para huminto sila, why not? Hindi nila ako titigilan hanggat wala akong ginagawang aksyon laban sa kanila. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano ba talagang dahilan at tinanggal mo sa trabaho ang 6 na empleyado ng Stevenson's Apparel. Sa totoo lang, matagal na silang naglilingkod at gaya ng sinabi ko, masyado na silang matanda para magpatuloy pa sa pagtatrabaho." Giit ni Elmira. "At sana, wag mo nang questionin pa ang desisyon ko. Nakapagpasya na ako." Hindi na lamang nakipagtalo pa si Miguel. Ngunit sa isip niya ay talagang naging matigas na ang kalooban ni Elmira. Wala siyang makitang mali sa 6 na empleyadong tinanggal nito dahil malalakas pa naman ang mga ito at maayos naman nagtatrabaho sa kumpanya. But then, desisyon pa rin naman ni Elmira ang masusunod. "Anyway, hindi tayo na parito para pag-usapan ng trabaho," sabi ni Miguel na naglalambing na muli. Pinupog niya ng halik si Elmira. "Namiss kong gawin sa'yo to." Muli niyang siniil ng halik ang mga labi ni Elmira. Buong pag-ibig na sinuklian ni Elmira ang nag-aalab na mga halik ni Miguel. Nang mga sandaling yun ay isinantabi na muna niya ang lahat ng mga alalahanin. Sa ngayon ay magpapakaligaya na muna sila ni Miguel. Gusto niyang makabawi sa ilang taon nilang pagkakawalay. "Miguel." Daing niya nang bumaba ang mga labi nito patungo sa kanyang leeg, paibaba sa kanyang dibdib. Napakagat labi si Elisa habang nakasandal ang kanyang tenga sa labas ng kwarto ni Miguel. Mula doon ay dinig niya ang mga ginagawa ni Miguel at Elmira at para yung matalas na punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Tila hindi na niya kayang makinig pa, kaya umiiyak na tumakbo siya palabas ng rest house. Napakatagal niyang umasa. Nang bigla na lamang maglaho si Elmira, nakahanap siya ng pagkakataon. Akala niya, mapapasa kanya na si Miguel. Ginawa niya ang lahat. Mahal na mahal niya ito. Tinawagan niya ang kanyang kapatid. "Tony, hindi ba may number ka ni Rochelle? Iyong babaeng nagpunta dito nung 1 taon at hinahanap si Miguel? Ibigay mo sa akin ang phone number niya. Gusto ko siyang makausap." Napakunot ang noo ni Rochelle nang makatanggap ng tawag mula sa isang babaeng nagngangalang Elisa. "What do you need from me? Pera? Sorry, pero hindi ako basta-basta nagbibigay ng..." "Hindi pera ang dahilan ng pagtawag ko sa'yo," sabi kaagad ni Elisa sa kanya. "Tungkol kay Miguel, hindi ba patay na patay ka sa kanya?" "Excuse me?
Mali yata ang gamit mo ng word na yan. Hindi ako patay na matay sa kanya. Si Miguel ang patay na patay sa akin. Pagtatama ni Rochelle sa babaeng kausap sa kabilang linya. Napatawa ito. Huwag ka nang mag-deny pa. Sumugod ka dito last year dahil ayaw sagutin ni Miguel ang mga tawag mo. Nakalimutan mo na ba yun? Kasi hodang gumastos ka pa ng gasolina sa private plane mo para lang puntahan dito si Miguel. Napahumindig siya. Ano naman sa'yo? Marami akong pera, kaya wala ka nang pakialam kung ano ang gusto kong gawin sa pera ko. Pagpapatayan na sana niya ito ng telepono, ngunit naintriga siya sa sinabi nito. Relax, hindi ako tumawag sa'yo para makipag-away. In fact, kakampi mo ko, sabi nito sa kanya. At kagaya mo, gusto ko rin si Miguel. Pero kung hindi ko siya makukuha, mas mabuti pang hindi rin mag-enjoy ang ibang babae sa kanya. Hindi ba ganun rin naman ang gusto mong mangyari? Ayaw mo rin namang maging masaya si Miguel sa piling ng ibang babae, hindi ba? Pwede bang diretsahin mo na kung ano man ang gusto mong tumbukin? Iritadong sabi niya rito. Kasama ngayon ni Miguel si Almira. At gaya mo, gusto ko ring maghiwalay sila, sabi ni Elisa sa kanya. At ano naman ang naiisip mong paraan para magkahiwalay sila? Tanong niya rito. Gusto kong magkita tayo ng personal. Marami akong nalaman tungkol kay Almira. Narinig ko yun nung nagtalo sila. Alam ko kung ano ang lihim ng babaeng yun, sabi ni Elisa sa kanya. I'm sorry, pero hindi na kita kailangan, girl. Alam ko na ang lihim ng babaeng yun, inis na sabi niya sa babae. Kakampi mo ako, Rochelle. Kaya sana pagtiwalaan mo ko. Anito sa kanya. Paano kita magiging kakampi? Gusto mo rin si Miguel, hindi ba? Sorry, pero tanggap ko nang hindi magiging akin si Miguel. At wala na akong pake kung kanino man siya babae mapunta. Si Almira ang kaaway ko. At siya ang gusto kong sirain. Kaya nga magtulungan tayo. Baka kulang pa yung information na nalalaman mo tungkol sa kanya. Baka makadagdag ako. Pagkasabi nun ay ini-off na ni Elisa ang kanyang cellphone. Muli niyang naalala ang gabing nagkaroon ng pagtatalo sina Almira at Miguel. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga natuklasan niya tungkol kay Almira. Ikaw pala ang dahilan ng kasiyahan sa mga mata ng anak ko. Masayang sabi ni Don Fernando kay Miguel nang isama siya ni Almira para dalawin ito sa mansyon. Kalalabas lang sa ospital ng matanda at nagpapalakas na ito sa bahay. Nagpahanda si Almira ng dinner para sabay-sabay silang maghapunan. Inibitahan rin niya si Jovan para ganap na rin itong makilala si Miguel. Ang totoo ay napag-usapan na nila kagabi ang tungkol sa plano nilang pagpapakasal. Hihintayin lang niya ang sem break ni Paula para makauwi ito ng Pilipinas para sa formal na gagawing pamamanhikan ni Miguel. Ang totoo, mas masaya ko sa mga nangyayaring ito sa akin, Don Fernando. Sagot ni Miguel dito. Saka hinawakan ang isang kamay ni Almira at hinalikan. Huwag mo sanang paiyakin ang anak ko. Dahil ako ang unang makakalaban mo kapag ginawa mo yan. Babala ni Don Fernando kay Miguel. Masyado nang maraming iniluha ang anak ko sa pamilya mo. Makuhulugang sabi pa nito. Makakaasa po kayong hinding-hindi na siya iiyak. Pangako ni Miguel dito. Pinagtapat mo na ba kay Miguel ang ginawa ng ama niya sa inyo? Bulong ni Jovan kay Almira. Tiningnan ng matiim ni Almira ang matalik na kaibigan. Hindi na niya dapat malaman pang tungkol sa mga bagay na yun. Ibinuon ko na sa limot ang lahat. Paanas na sabi niya rito. Nag-angat ng isang kilay si Jovan. Hindi ito sang-ayon sa plano niya. Kung si Jovan lamang ang masusunod, mas gusto niyang malaman ni Miguel ang kasamaang ginawa ng ama nito kay Almira. Gusto niyang mabigyan ng hustisya ang mga nangyari noon. Ngunit ewan ba niya kay Almira kung bakit pagdating kay Miguel ay nagiging malambot ang puso nito? Hindi rin naman niya ito masisisi. Alam niyang mahal na mahal nito ang lalaki at ayaw na nitong magkaroon pa ng mga alalahanin si Miguel. Pero tama bang kalimutan na lamang nito ang mga nangyari noon? Pero si Almira pa rin naman ang magdedesisyon sa bandang huli at narito lang siya para suportahan ang kaibigan niya. Sa katunayan, masayang-masaya rin naman siya na sa wakas ay nakikita niyang ganap ang kaligayahan sa mga mata nito ngayon. Unlike before, tumatawa ito, ngunit alam niyang may malaking puwang pa rin sa puso nito.
Masayang-masaya si Don Dominic nang makarating sa kanya ang balitang nagkakamabutihan na ang kanyang anak at si Elmira. Wala siyang pagsigla ng kaligayahan dahil nakikinita-kinita na niya ang muling pagbangon ng kanyang kumpanya. Natigilan siya sa pagtawa nang pumasok ang kanyang mayordoma. "Anong kailangan mo? Hindi ba sinabi ko na sa iyong ayoko nang may umiistorbo sa akin?" Sita nito sa matanda. Yumukod ito sa kanya. "Senyor, narito ho si Ma'am Rochelle. Gusto raw ho kayo makausap." Napasimangot siya. Hindi na niya ito kailangan ngayon. Mas mayaman na si Elmira kaysa sa pamilya nito, kung kaya't wala nang dahilan pa para ipagkasundo niya ito kay Miguel. "Sabihin mo na masama ang pakiramdam ko." "Ganyan pala kayo kapag wala na kayong kailangan. Samantalang noon, halos ipagtulakan ninyo si Miguel sa akin." Narinig niyang sabi ni Rochelle magmula sa may bukana ng pinto. Pinamulhan ng muka si Don Dom. Inis na inis siya sa kanyang mayordoma. Nahuli tuloy siya ni Rochelle. Ngunit yaman din lang naman na alam na nito ang tunay niyang kulay. Bakit kailangan pa niyang magkunwari dito? "Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi na kita kailangan. Pasensya na, iha. Hambagal mo kasi." Anya rito. Nagdilim ang mukha ni Rochelle. Dati ay napakabait nito sa kanya. Ngayong mas mayaman na si Elmira kaysa sa pamilya niya, ay baliwala na siya rito. "Tingnan natin kung hindi ka lumuhod sa akin pagdating ng panahon, Tito Dom." Nagbabantang sabi niya. Nawalan na siya ng ganang sabihin dito ang kanyang mga plano dahil alam niyang hindi na niya ito kakampi. Ngunit sisiguraduhin niyang nasa kanya ang huling halakhak. "Since hindi mo na ako kailangan, ituturing na rin kitang isang kaaway ngayon." Anya sa matanda, saka mabilis na siyang umalis. May dumating na bulaklak para kay Elmira. May note ito na nakasulat na, "Alam ko ang nakaraan mo." Palaisipan para sa kanya kung sino ang nagpadala nun. "Hanapin mo ang company na nagpadala nito at alamin mo kung sino ang sender." Utos niya kay Ellen. Alam niyang marami siyang lihim na kaaway, lalo na ngayong marami siyang nasasagasaang mga kalaban sa negosyo dahil hindi na maawat ang pag-angat ng kanyang pangalan sa industriya. Tinawagan niya si Miguel para kumustahin. Nasa Mindanao ito ngayon para bisitahin ang site. Nagpaiwan na siya sa Maynila para asikasuhin ang campaign ng bagong products na ilulunsad nila sa isang linggo. Excited na nga siya para dito, lalo pa at konsepto niya ang lahat ng to. Matagal na kasi niyang pangarap na magkaroon ng sariling skincare line. Ilang taon rin ang ginugol niya sa pag-aaral at paghanap ng tamang formula para rito. Kaya naman masayang-masaya siya na malapit na niyang mabigyang katuparan ang isa sa kanyang mga pangarap. Susunod na ang makeup at katuwang niya si Alondra sa proyektong yon. "So far, okay naman ang lahat. Yun nga lang, miss na kita," sabi ni Miguel sa kanya. "Ikaw, kumusta naman?" "Mabuti naman." Anyang hindi na inungkat pa rito ang tungkol sa anonymous sender ng mga bulaklak. Ayaw niyang magkaroon pa ito ng isipin. "Hindi ba umaaligid sa'yo si Tisoy?" Tanong nito na ang tinutukoy ay si Jeffrey. "Don't tell me na hanggang ngayon nagsiselos ka pa rin sa kanya." Natatawang tanong niya rito. Bagamat alam niyang naglalambing lang naman ito. Para kasing gusto ko pa rin niyang bakuran kahit na alam naman na niya na tayo na. By the way, darating na bukas yung ipinagawa kong engagement ring. Papalitan ko yung ibinigay ko sa'yo dahil nalilitan ako sa bato." Napatawa siya. "Sa laki ba ng bato na susukat kung gaano mo ko kamahal?" Pabirong tanong niya rito. "Haba, oo. Ang mahal kaya ng bili ko dun." Pabirong sagot nito sa kanya. "But seriously, gusto ko lang maging masaya ka." "At iniisip mong makakapagpasaya sa akin ang magarbong engagement ring?" "Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, gusto kong ibigay kung ano ang deserve mo." Sabi ni Miguel sa kanya. "Ang tagal kaya kitang hinintay. Maraming gabi akong hindi nakatulog dahil sa sobrang pangungulila ako sa'yo. At alam kong ganun ka rin naman, kaya hanggat maaari, gusto kong makabawi sa'yo." Napangiti siya. Ramdam niya ang sincerity ni Miguel habang sinasabi yon. "By the way, mamayang gabi ang uwi ko. Diyan ako didiretso sa bahay mo, okay?" Sabi nito sa kanya. "Naku, may meeting pa ako sa skincare team ko.
Hindi ko alam kung anong oras kami matatapos. Tatawagan na lang kita kapag natapos kami, okay? I love you, Almira. Hindi na niya nasagot pa ang tawag nito dahil bigla na lamang itong nawala sa ere. Marahil ay nawala na ito ng signal.